Mula sa karambola mga idol, ayan nga, wala ka naman masyadong makapansin dito. Galing sa offensive rebound, kaya natural lang din na watak-watak ang depensa. Open si Moody rito na tumitira ng impressive na 45.3% mula sa labas. Elite level na shooting yan kung may pagpapatuloy niya sa buong season mga idol. At ito po ang unang tres ni Moody sa game na ito. Nakawalo siya overall. Actually, dito sa kanyang pangalawang shoot, galing lang din ulit sa offensive rebound. Syempre, gusto natin dito yung may play o action talaga. Tulad dito mga idol, since nakakadalawang tres na nga siya, no, medyo tinetesting niya yung init niya at gusto niyang hingin yung bola talaga. Kaso naabangan siya ni Fierce dito. Nasense nga rin po ni Steph yan at heto siya na nag-o-offer ng screen kay Moody. Ito ay parang mala Klay Thompson / Miami Heat Duncan Robinson play mga idol, kung saan may ganyang screenings at dribble handoff din. Sayang lang kay Moody at hindi pumasok, pero yan ay heat check so maiintindihan mo. Napanoorin ninyo tong Curry effect that led din sa lahat ng nangyari rito mga idol. Kasi heto siya, hindi makashoot at nagbibigay na lang ulit ng screen sa kakampi niya. Medyo dikit po si Herb Jones dito sa kanya kasi pwede yang pumunta sa loob, bigla ang mag-cut, pwede rin na biglang umangat para makatanggap ng handoff kay Jimmy. Pero ang nangyari rito ay switch mga idol at okay, hindi naman mali talaga ang depensa ng Pelicans dyan kasi nag-switch naman sila. Pero kung titignan nga natin yung area kung saan sila nag-switch, itong si Herb Jones ay nasa free throw area na po. Tapos meron kang Jimmy Butler na bumubuelo na papasok para sa kanyang drive. So alam mo yon, dahil sa pagpwesto nga nila kay Steph dyan, naging kosto ng mas madaling drive para kay Butler. Mahirap na po ang sitwasyon ni Herb Jones kasi mabilis na po si Butler dito. Ang tanging way lang para ultimately matigil ang drive dyan ay, ayan, help defense. Hindi nakapag-drive si Jimmy pero alam nyo na, may man po na libre, si Moody yun. Again, makikredit po muli natin si Steph dito sa pag-set up sa kanyang kakampi. Currently, ay tumuturo siya kay Jimmy dito sa transition at pwede kasing way din yan ng pag-atake nila. Mag-seal si Butler dyan kontra kay Murphy at ginagawa na rin naman ng Warriors to. Pero tila diversionary tactics lang ni Steph to at hinarangan lang pala si Alvarado dyan para hindi makaabot kay Moody. Simple lang, di ba? Pero nakatulong yan sa pang-apat na tres niya sa quarter na ito. Itong panglimang tres ni Moody mga idol ay galing kay Draymond, hinanap siya, then parang nawirdohan nga lang ako kay Draymond, no? Kasi wala pang 1 minute to in real time yung pagitan mula doon sa ikalimang tres ni Moody tapos nakita niya yung sarili niya na libre. Pero 'di ba, ang tagal-tagal na nito sa Warriors. Kunwari ganyan nga kainit si Steph, kahit anong libre pa niya diyan ay hahanapin niya si Steph pero si Moody nakatabi lang niya tapos parang nag-e-expect nga rin siya na may gagawin si Draymond para sa kanya ay ayun, hindi siya hinanap. Tapos tinira to. Parang hindi galawang Draymond si Draymond diyan knowing na nakakalimang tres na yung kampi niya tapos halos kalahating quarter pa lang to. Now meron pong mala Klay Thompson na play itong si Coach Kerr para kay Moody kung saan itong si Jimmy Butler po ay nag-aabang dyan at siya ang magiging passer. Take note, nagaling timeout to tapos kakasablang din ulit ni Moody sa game. So dinrowing talaga to para sa kanya. Simple lang din naman May fake action sila muna dito kay Buddy Hield. Kita natin na nag-offer sila ng dalawang screen sa kanya na pwede niyang daanan, no? Pero syempre, fake nga yan. Hindi pala magsiscreen si Moody kundi kanya pala ang play. Siya pala ang recipient ng screen ni Horford. At ayan, off sa pin down nga ay na-drain niya ang pang-anim niya na tres. Kita nga rin po natin dito na kay Klay, may screen muna siya rito kay Steph at diversionary tactics nga po ulit to para sa setup ni Klay. Same spot mga idol and almost identical na play. Kita nyo rin ba? Eto po si Jimmy, kahit ang sikip-sikip, pinasa niya kay Moody kasi nga napakainit. 6 na tres ba naman yung binira niya sa first quarter, di ba? And ayan talaga ang heat check. Hand sa mukha niya, maaga pa sa shot clock. Basically, bad shot selection to kung walang context to pero mainit nga Pang 7 tres niya to this game / this quarter mga idol. So ito yung gusto nating makita mula kay Draymond. Though third quarter na to at nilamig na rin po si Moody mga idol pero syempre may lisensya pa rin talaga siya dyan para tumira. Nameke siya rito na naghahanap ng kakampi na may screenan sabay bawi para sa reload na tres na ito. Pang 8 tres niya yan mga idol, mainit din talaga siya then parang galawang play na rin siya rito. So far mga idol ay steady ang production ni Moses Moody para sa Dubs at nag-average ng 13.2 points per game na isang career high. Medyo hindi lang tiyak yung role niya, no? Like ano ba? Starter ba siya? Bench player ba? Kasi parehas niya yun ginagawa ngayong season pero ngayon ay 3 straight games na siyang starter para kay Coach Kerr at 3-0 po sila sa sapan na iyan. Bata pa rin naman to si Moody mga idol considering na 5th season na niya to sa NBA. 23 years old pa lang siya so wala pa talaga siya sa kanyang prime. Mukhang na-channel niya rin si Klay Thompson sa laro na ito at nagkaroon siya ng 32 points, 4 rebounds and 3 steals on 8 out of 12 shooting mula sa 3. Career night niya talaga kahapon at mukhang swak siya sa role na ginagalawan niya, diba?
Kaya happy ba ang mga Warrior fans na mukhang pwede nang manahin ni Moody itong Klay Thompson role? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.